Guys, para sa video na to, isi-share ko sa inyo yung niluto ko kanina. Nasarapan kasi ako dito sa magkapares na dishes na to. Baka lang magustuhan ninyo. Alam nyo kasi sobrang easy ng gawin at siguradong magugustuhan pa ito ng buong pamilya. Ang niluto ko ay beef and broccoli at egg fried rice na maraming bawang. Ito na yung mga ingredients na gagamitin natin. Para sa beef and broccoli, kailangan natin ng mantika, asin, ng sesame seed, fresh broccoli florets. Ito naman yung beef, sirloin ang gamit ko. At para naman sa sauce, gagamit tayo ng cornstarch, ng sesame oil, ground black pepper. Meron din itong oyster sauce, brown sugar. Gumagamit din ako dito ng Shaoxing cooking wine. Ito yung Chinese cooking wine. Soy sauce, garlic, at ginger. Kung handa na kayo, tara na, magluto na tayo. Unahin muna nating lutuin itong beef and broccoli. Inaasinan ko lang muna yan. Ang gamit ko nga palang cut ng beef dito ay yung tinatawag na sirloin. Nahiwa ko lang ng maninipis yan. Pwede kayong gumamit ng ibang cuts as long as ito yung malalambot na cuts para hindi nyo nalutuin ng matagal. Haluin nyo lang itong mabuti at pabayaan nyo lang na mababad sa asin ng 10 minutes. At habang nakababad yung ating beef, ihalo na natin yung sauce ingredients. Ito na yung minced na ginger at garlic. At naglalagay din ako dito ng brown sugar. Ito naman yung cornstarch. Yan yung pampalapot natin. Ground black pepper. Oyster sauce. Soy sauce. At ito naman yung Shaoxing cooking wine o yung Chinese wine. Naglalagay din ako dito ng sesame oil. Hinahalo ko lang mabuti yan. Siguraduhin lang natin na natunaw na dito yung cornstarch ha. And once na mahalo na nating mabuti, itabi lang muna natin tong sauce. Ready na tayo para magluto. Kailangan lang muna nating bahagyang lutuin itong broccoli. Kaya nga nagpainit na ako ng mantika at nilagay ko na itong ating broccoli florets. Mabilisang stir fry lang yan, mga 30 seconds lang okay na. And after ng mabilisang stir fry, ito yung nilalagay ko. Tubig. 2 tablespoons ng tubig yan. Ang tanong, para saan ba yan? Itong tubig kasi, kapag tinakpan natin itong lutuan, iinit yan at mag-evaporate. So magiging steam na yan. Ibig sabihin, ini-steam na natin yung broccoli. Pabayaan lang natin na maluto ito hanggang sa mag-evaporate na ng tuluyan yung tubig. And once na mangyari yan, mapapansin niyo titingkad na yung kulay ng broccoli at bahagyang lalambot na yan. Ibig sabihin, okay na to. Tinatabi ko lang muna yung broccoli. Ilalagay ko lang sa isang malinis na bowl yan. O ngayon naman, iluto na natin yung beef. Pinainit ko lang yung natira pang mantika. At ini-stir fry ko na itong beef. Mabilisan lang to. Ang importante, naka-high heat tayo at hinahalo-halo lang natin yung beef habang niluluto hanggang sa maging light brown na yung kulay nito. At once na ma-stir fry na natin yung beef ng tuluyan, ilagay na natin dito kaagad-agad yung sauce na nahalo natin kanina. Mapapansin niyo habang niluluto, unti-unting lalapot yan. Dahil yan dun sa cornstarch na nilagay natin, yung nagpapalapot. Itinutuloy ko lang yung pagluto dito hanggang sa maging sobrang lapot na ng sauce at nilalagay ko na yung broccoli na naluto natin kanina. Yan yung reason kung bakit pinalambot muna natin ang bahagya yung broccoli. Dahil hindi na natin to kailangan lutuin pa ng matagal. After mga 1 minute na pagluto, naglalagay lang ako dito ng roasted na sesame seeds. Pero optional ingredient lang to Para doon naman sa inyo na gusto talagang malambot na gulay, okay lang naman na ituloy nyo lang yung pagluto dito hanggang sa maging sobrang lambot na nito. Batay dun sa kagustuhan nyo. Once maluto na natin itong beef and broccoli, nililipat ko lang to sa isang serving plate or sa isang serving bowl. At tinatabi ko lang muna dahil may lulutuin pa tayong isa. Nakita nyo naman kung gaano lang kadaling magluto nito. Dagdagan nyo pa ng roasted or ng toasted na sesame seeds kung gusto ninyo. Meron pa ba kayong naiisip na ibang sangkap na pwedeng isahog dito? Sige nga, pa-comment naman. Lutuin na natin yung kapares niya na egg fried rice. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Kailangan natin dito ng dilaw na sibuyas, itlog. Ito naman yung kaning lamig. Pagdating naman sa dahon ng sibuyas, hiniwalay ko lang yung white at yung green part. Carrot, ground black pepper, asin, sesame oil. Gagamit din tayo dito ng toyo at ng mantika.
Sa sobrang simple ng mga sangkap na yan, siguradong may available yan sa pantry ninyo. Kaya kung handa na kayo, tara na, gawin na natin to. Guys, sobrang mabilisan lang ang pagluto ng egg fried rice. Unang-una, kailangan lang munang batihin or i-beat itong itlog. Guys, maganda sana dito kung siguraduhin natin na maging smooth yung texture. At once na maging okay na nga to, itabi lang muna natin yan. At magpapainit na tayo dito ng pan. Dito natin lulutuin yung egg fried rice. Habang pinapainit itong pan, ilagay nyo na kagad yung mantika. Painitin lang natin itong mantika at ispread lang natin ito dito sa lutuan. Ang una kong lulutuin ay yung itlog na na-beat natin. 5 pirasong itlog yung gamit ko dito medyo generous. Pero nasa sa inyo pwedeng 3 lang, okay lang din naman yan. At kung napansin niyo hindi ako naglagay ng asin kanina sa itlog. Pero feel free kung gusto niyo maglagay ng asin. At kahit paminta, okay lang din. Basta yung tamang dami lang At pagdating naman sa pagluto ng itlog, imagine lang ninyo na nagluluto tayo dito ng scrambled eggs. Once na maging firm na yung ilalim na side, ibaliktad nyo lang yan. Ang ginagawa ko nga dito pagkabaliktad, tiniturn off ko na yung init Tapos yung residual heat na lang yung pinapabayaan kong magluto dun sa kabilang side. And once na maluto na, yan. Kinakat ko lang yung eggs into small pieces. Gamit lang yung dulo ng spatula. Meron pa tayong isang paraan. Pwede ninyong ilipat itong itlog na buo dun sa plato. At once na nasa plato na, kuha lang kayo ng bread knife tapos dun nyo hiwain ng maliliit na peraso na katulad nito. So for now, ililipat ko lang muna tong mga itlog na nahiwa na natin. Itatabi ko lang muna to at ituloy na natin ang pagluto ng ating fried rice. Siyempre, painitin muna natin ulit itong ating pan. At ilagay na natin yung remaining na cooking oil. Painitin nyo lang na mabuti yan. At once na mainit na, ilagay nyo kagad dito yung sibuyas. Gamit kayo dito ng yellow onion na katulad ng gamit ko or puting sibuyas. Sinasama ko na ring igisa dito yung green onion o yung dahon ng sibuyas. Ito yung white part, yung medyo matigas na part. So igisa lang natin itong mga sibuyas na to hanggang lumambot. Sabi ko, di ba, mabawang ito. Pero yung bawang na gagamitin ko, actually, tostadong bawang na luto na. Kung gusto niyo na mas maging mabawang pa yung lasa, pwede kayong magdagdag ng bawang dito sa pagluluto. Igisa nyo lang din. Pero instead na mauna yung sibuyas, yung bawang yung unahin niyo para maging tostado muna. And then, tsaka nyo palang ilagay yung sibuyas. At once na malambot na nga yung sibuyas, nilalagay ko na dito yung kaning lamig. Mas maganda na bago natin ilagay yung kanin, subukan na natin na paghiwalay-hiwalayin to sa isa't isa. Yung tipong dapat buhaghag na yung dating niya. Kalahati lang muna ng total amount ng kanin yung nilalagay ko para mas madali nating mahalo. At nilalagay ko na yung remaining half once na nahalo ko ng mabuti yung unang batch ng kanin na nalagay ko. Ituloy lang natin ang pagluto dito. I-toss lang natin ito. At lutuin nyo lang ng mga 2 minutes pa. At kapag nagluluto nga pala ako ng fried rice or ng sinangag, naka-high heat ako palagi. Kung napapansin niyo, kumuha pa ako ng isang spatula. Mas madali kasi yan para makapag-toast tayo. And after 2 minutes, ito na yung carrot. So chopped na carrot ang gamit ko. Mas maliit na hiwa, mas okay. Mas mabilis kasing maluluto yan at mas mabilis din nalalambot. Lutuin nyo lang ng mga 30 seconds at timplahan na natin yan. Naglalagay ako dito ng soy sauce. Ito naman yung sesame oil. Pagdating nga pala sa soy sauce, yung iba sa atin gustong gumamit ng sweet soy sauce. So pwedeng nyo gamitin yan. So yan, tinotoss ko lang muna to para lang ma-distribute yung mga ingredients na kakalagay lang natin. At pagdating nga sa lasa, titimplahan pa natin yan. Naglalagay pa ako dyan ng asin at ng paminta. Pero yung dami ng asin, tansyahin ninyo dahil kapag inasinan na ninyo yung itlog kanina, syempre di ba mas magiging maalat ito. So kayo lang makakaalam kung ano yung tamang alat sa panlasa ninyo. I-toss lang natin ito at ilagay na natin yung mga final ingredients. Kagaya na lang nung itlog na na-prepare na natin kanina at yung natirang dahon ng sibuyas. Ito yung green part. Sobrang dali lang itong ating recipe for egg fried rice at napaka-basic lang. Kaya nga kung gusto ninyong gawin ito as your base recipe para makagawa kayo ng ibang version or ibang variation, pwedeng nyo gawin yan.
For example, pwede kayong magdagdag dito ng protein para mas marami, di ba, yung mga ingredients. Ang tanong ko sa inyo, ano kaya ang pwede nating ihalo ditong protein para mas maging masarap at mas kumpleto itong ating fried rice? Pa-comment naman yung mga naiisip ninyo. Yan, okay na tong egg fried rice natin. Ililipat ko lang to sa isang serving bowl. At nilalagyan ko lang ito ng maraming bawang na topping. So guys, ito na ang ating egg fried rice at beef and broccoli. Tara, tikman na natin to. Ang gusto ko talagang beef and broccoli, yung saucy. Tapos yung lasa, yung talagang tipong malasang-malasa. Kasi mas mako-complement niya yung kanin kapag hinalo natin yung sauce. Tingnan nga natin kung magko-complement itong beef broccoli dito sa kanin. Complement na complement. Ito kasing egg fried rice na niluto natin, may pagka-mild ang lasa nito. Although don't get me wrong, pwede niyo itong kainin as is. Pero mas masarap siya kapag nilagyan pa natin ng sauce nitong beef and broccoli. Dahil talagang na-elevate yung kanyang lasa. Alam nyo, hindi ko siya ina-expect na magiging ganito kasarap. Although masarap na ito, natikman ko na ito dati pero yung combination ng may bawang, panalong-panalo talaga. Kumuha ako ng isang kutsara pa kasi wala akong serving spoon kanina. Alam nyo guys, ang sarap dito ng sauce. Kayo natry nyo na magluto ng egg fried rice before? Paano ninyo ito niluluto? May mga iba't ibang mga ingredients ba kayo na nilalagay na hindi natin ginamit ngayon? Pa-comment naman. Itong beef and broccoli ba? Ganyan din ba kayo magluto niyan? Nakita nyo naman, di ba? Simpleng-simple. Wala pang 10 minutes luto agad. Diba? Seryoso naman, nakita nyo kanina, di ba? Pa-comment naman kung nagustuhan ninyo. Kung nagustuhan ninyo, kahit na mag-comment na kayo ng puso, okay na sa akin yun. Ito nga palang recipe na to, ni-request sa atin ni Mercy na taga Zamboanga. So, nag-request siya ng fried rice daw. So, naisip ko egg fried rice. At isang masarap at madaling luto sa beef. Katulad na lang nitong ating beef and broccoli. Kaya Mercy, ito na yung request mo Para sa inyo na may mga recipe request, let me know. Mag-comment lang kayo ng mga gusto ninyong recipe na ipaluto sa atin. Gusto ko rin sanang malaman kung saan kayo nanonood ng video natin ngayon. Baka naman pwedeng pakicomment yung location ninyo. Pati na rin kung anong city mismo At kung nakatulong talaga sa inyo itong video natin, baka pwedeng pakilike na itong video at pakishare na rin para nang sa ganoon mas marami pa tayong matulungan at mabigyan ng idea. Tara na, kain na tayo!